Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Pagkatapos ay kinausap ako muli ng tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang kasulatan na nakabukas. Nilapitan ko nga ang anghel at hiningi ang kasulatan. Sinabi niya sa akin, kunin mo ito at kainin. Mapait yan sa sikmura, ngunit sa iyong panlasay kasing tamis ng pulot-pukyutan. Inabot ko nga at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis ngayon, parang pulot-pukyutan sa bibig, ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura. At sinabi nila sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga ipinasasabi ng Diyos tungkol sa mga tao, bansa, wika, at mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsisikapan siyang ipapatay ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. When Jesus entered the temple courts, he began to drive out those who were selling. It is written, he said to them, my house will be a house of prayer, but you have made it a den of robbers. Every day he was teaching at the temple, but the chief priests, the teachers of the law, and the leaders among the people were trying to kill him. Yet they could not find any way to do it, because all the people hung on his words.